Hi guys, ang topic naman natin ngayon is kung paano malipat ang titulo kapag patay na yung may-ari. So meron akong 10 steps na nilista para magkaroon kayo ng idea kung ano-ano yung mga opisinang dapat puntahan para matransfer yung registration ng titulo. So under step 1, the legal heirs must agree on how to subdivide the property. So if maraming tagapagmana or legal heirs, magkasundo muna dapat sila sa manner ng hatian. Much better if nagpasukat na agad sa geodetic engineer regarding dito. Pero kapag solong anak kayo or sole surviving heir, kung saan ang mga ibang kapatid ay patay na at wala namang asawa at anak, or if maraming legal heirs or tagapagmana pero wala namang hatian na magaganap dahil idodonate or ibebenta naman ang kabuuang area ng lupa sa kapwa tagapagmana or even sa strangers. Then, if that is the case, skip na po ninyo itong step 1 at proceed na sa step 2. So, under step 1, dapat may hawak ng subdivision plan or sketch plan ang mga legal heirs or tagapagmana if may hatian na involved sa lupa. So, again, if wala namang hatian, skip na yung step na ito. So pumunta na tayo ngayon sa step number 2, which is pumunta na kayo sa notary public. Pumunta na kayo sa abogado at magpagawa ng extrajudicial settlement or adjudication. Ito yung pinaka main document palagi pagpatay na yung may-ari ng lupa. So ito usually yung mga gagawing document ng abogado depende sa case ninyo. So kapag hindi pa nakapag-decide ang mga tagapagmana kung paano hatiin at yung purpose lang is para mabayaran yung estate tax, plain adjudication or yung deed of extrajudicial settlement of estate lang yung gagawin ng lawyer. Kung saan nakapangalan pa rin in common sa heirs ng namatay. Pero kapag may hatian or nakapag-decide na kung paano hatiin yung property, then usually yung gagawin ng lawyer is yung deed of extrajudicial settlement of estate with partition na since nagkasundo na kung paano hatiin yung lupa. Then para sa mga case naman ng solong anak or yung sole surviving heir kung saan yung mga ibang kapatid ay patay na or wala namang asawa at anak, usually yung gagawin lang ng abogado is yung deed of self-adjudication kasi isang tao lang yung magpipirma. Then minsan yung ibang mga tagapagmana ay gusto nilang ibenta or i-donate ang share nila in favor sa ibang tagapagmana or kahit sa ibang tao. So allowed naman po ito at i-adjust lang ng lawyer ang format ng extrajudicial settlement na gagawin. So under step number 2, ang mga requirements na hahanapin ng lawyer ay yung photocopy ng titulo, ng tax declaration, mga ID ng tagapagmana, subdivision plan or sketch plan kapag may hatian na involved, then valid ID ng mga buyer or donee if may sale or donation na involved lamang. So under this step, dapat may hawak ng notarized extrajudicial settlement of estate or adjudication ang mga tagapagmana. Also, mas maganda if pagpunta ninyo sa law office, na-prepare nyo na agad or nasulat ang family tree ng namatay na owner para mas madali ma-explain sa lawyer. Ang family tree is yung listahan ng lahat ng legal heirs ng namatay. Normally, yung asawa at mga anak nito. Or if walang asawa at anak, yung mga kapatid nito. Buhay man or patay, ililista po dapat lahat. So kapag may notarized extrajudicial settlement na kayong hawak, punta na tayo sa step number 3. Mag-execute ng special power of attorney para mag-designate ng person who will process the transfer of registration. Ang next nyong pagkakasunduan is kung sino ang maglalakad sa BIR, sa munisipyo, sa assessor's office at sa registry of deeds. Pati na rin sa DAR if agricultural yung lupa para magawan ang taga-process ng special power of attorney. So pwedeng more than one person ang i-designate sa special power of attorney. Para just in case hindi available ang isang tao, may backup kayo na maglalakad. So under this step, dapat may hawak na kayong special power of attorney para maumpisahan na ng maglalakad yung pagpatransfer ng titulo. So kapag may special power of attorney na yung maglalakad,
pwede na tayong pumunta sa step number 4. So, yung maglalakad is babalik na ulit doon sa geodetic engineer para ibigay yung kopya ng extrajudicial settlement with partition para maumpisahan na ng geodetic engineer yung pagpa-approve ng subdivision plan or yung manner ng hatian. So, under step 4, need nyo lang bigyan ng kopya ang geodetic engineer ng deed of extrajudicial settlement with partition. And sila na yung bahala magpa-approve nito sa DNR. Magpa-follow up lang kayo sa kanila from time to time. Usually within 1 to 3 months ang waiting time bago ma-approve ang subdivision plan. So again po, if wala namang hatian na involved, example, solong tagapagmana or binenta naman or dinonate ang buong area sa isang tao, then skip nyo na itong step number 4 dahil wala namang survey na ipapa-approve. So kapag nabigyan na ng kopya ng extrajudicial settlement yung geodetic engineer na magpa-process ng approval, pwede nang umpisahan ng tagalakad yung paglipat ng titulo sa ibang opisina. So next step under step number 5 is to gather the possible requirements. So sa step na ito usually yung start ng transfer process. So usually ang ginagawa muna ng mga naglalakad is sinisecure na agad ang mga possible requirements na sigurado silang hahanapin pagdating sa PIR at sa mga registry of deeds. So ang mga usual na requirements ay ang mga sumusunod. Number 1, notarized extrajudicial settlement or yung adjudication. Then yung special power of attorney ng maglalakad. Valid ID ng mga tagapagmana. Then TIN number din nila. If walang TIN number, pwedeng apply yan on the spot sa PIR. Then required din na kumuha ng death certificate mula sa PSA ng may-ari. Then yung original copy ng titulo. Then, certified true copy ng tax declaration ng lupa at ng building sa municipal or provincial assessor's office po ito kukunin. Then, certificate of no improvement if walang bahay or building na nakatayo. Then, lastly, certificate of land holdings. Again, sa assessor's office din ulit ito kukunin. So, once na-gather na yung mga requirements, recommended na sa BIR muna unang dumiretso para magpa-compute at mabayaran ang estate tax at other taxes like capital gains tax if may bentahan na kasali or donor's tax if may donation or waiver na ginawa yung transaction ninyo. So pag magpapa-compute, i-check lang nila if okay yung requirements. Sometimes they require additional requirements at their discretion. So again, pag deceased owner, i-check talaga nila if nakapirma ang lahat ng mga tagapagmana ng namatay. So discuss with the lawyer if may mga tagapagmana na sa abroad nakatira or di kaya ay hindi na ninyo makontak para mabigyan kayo ng advice on what to do. So once nakapasa na sa assessment ng BIR, bibigyan nila kayo ng computation at kung saan babayaran. Usually sa mga authorized bank gaya ng Land Bank or DBP. I-present nyo lang sa bangko ang assessment ng BIR. Then once nabayaran na sa bangko, balik ulit kayo sa BIR at i-present ang resibo as proof na nabayaran na. Then after that, kukunin na ulit ng BIR ang lahat ng requirements. Then bibigyan na kayo ng time frame kung kailan pwedeng kunin at i-follow up yung mga documents ninyo for releasing. Usually 1 to 2 weeks ang aantayin if okay ang mga requirements. So kapag ready na for releasing, ibabalik ng BIR ang lahat ng original copies at yung e-car as proof na bayad na yung BIR. Yung original copy ng deed of extrajudicial settlement na ginawa ng abogado is tatatakan or stampan na duly received ng BIR. So ito rin mismong kopya ang dapat ninyong i-present sa Registry of Deeds later on. So under this step, dapat masurrender sa inyo ang mga original copies ng requirements na duly stamped as received ng BIR. At ang pinaka-importante is yung e-car, which is yung pinaka-proof na bayad na ang taxes ng transaction ninyo. So normally again, around 1 to 2 weeks ang waiting time dito. So while waiting ma-release ang e-car ng BIR, pwede na kayo agad dumiretso either sa publishing house, sa assessor's office, or sa DAR if agricultural yung lupa.
Depende kung ano ang gusto ninyong unahin na lakarin sa mga ito. Pero common practice na kasi nasa Treasurer's Office ng munisipyo or City Hall muna ang next destination under step number 7 para mabayaran ang transfer tax at para maisyuhan ng tax clearance. So under step number 7 na ito, minimal lang yung babayaran dito at hindi naman kasing laki ng sa BIR. So under this step, dapat may tax clearance na kayong hawak as proof na nakabayad na kayo ng transfer fee. Usually same day transaction lang ito. Once mabayaran na yung transfer fee, mai-issuehan naman agad kayo ng tax clearance on the same day. So kapag na-issuehan na kayo ng tax clearance, proceed na kayo sa step number 8 para i-publish yung notarized extrajudicial settlement of estate or adjudication sa mga local publishing house. So 3 consecutive weeks po ito ipapublish bago nila kayo bigyan ng affidavit of publication, which is yung requirement pagdating sa Registry of Deeds. So sa step na ito, importante na makasecure kayo ng affidavit of publication. So hindi po mismong dyaryo ang ipapasa. Yung notarized affidavit mula sa editor ng dyaryo po ang isasubmit sa Registry of Deeds, which is yung affidavit of publication. So while waiting ng mga requirements mula sa mga ibang offices like sa BIR para sa e-car, affidavit of publication sa publishing house, at yung approval ng subdivision plan mula sa DENR, pwede na kayong kadiretso under step number 9. Umpisahan nyo nang i-process yung mga ibang requirements na hahanapin ng Registry of Deeds para makasave time kayo while waiting. So ang mga basic requirements pagdating sa Registry of Deeds ay ang mga sumusunod. Yung BIR e-car mula sa BIR, yung tax clearance mula sa Treasurer's Office or sa Assessor's Office, then yung affidavit of publication mula sa publishing house, at yung mga original documents na binalik ng BIR. Example, yung original copy ng Deed of Extrajudicial Settlement of Estate na duly stamped ng BIR. So dapat yung may stamp talaga ng BIR yung ipapasa sa Registry of Deeds, hindi yung ibang kopya na binigay sa inyo ng abogado. Then pagdating sa Registry of Deeds, may mga additional requirements silang i-require. Depende sa klase ng transaction sa kanila or sa classification ng lupa. For example, kapag agricultural yung lupa, need muna ninyong mag-secure ng DAR clearance mula sa DAR. Anyway, pagdating sa Registry of Deeds, mag-a-advise naman sila yan if need ninyo munang dumaan ng DAR or hindi na. Usually kasi kapag maliit lang naman ang area, example 500 square meters below lang yung area ng lupa, pumapayag naman ang taga-Registry of Deeds na hindi na kumuha ng DAR clearance kahit agricultural ang classification nito. So kapag hindi kayo sure if need pang dumaan ng DAR, pwede kayong dumiretso sa Registry of Deeds kasi sila naman ang may final say if required pa ba na mag-submit ng DAR clearance or hindi na. So additional requirements sa Registry of Deeds is yung approved subdivision plan and technical description mula sa DENR na prinoses ng geodetic engineer ninyo. So na-mention na natin ito kanina sa step number 4. So kapag hindi naman applicable sa inyo ang step number 4, then skip nyo na rin yung requirement na ito. So kapag na-comply na ang lahat ng requirements ng taga-Registry of Deeds, kukunin nila ang original copy ng titulo, yung owner's duplicate copy, at ika-cancel na nila ito. Then mag-i-issue na sila ng bagong titulo under the name ng bagong may-ari. Gaya sa BIR, magsasabi din sila sa inyo ng estimated time frame kung kailan pwedeng i-follow up ang releasing ng bagong titulo. Usually within a month, na re-release naman agad yung titulo as long as complete yung requirements na pinasa. So ang last step is babalik sa Assessor's Office once na-release na ang bagong titulo sa name ng bagong owner or owners para naman i-update ang tax declaration at matransfer na sa name ng bagong may-ari. So usually the same requirements lang yung hahanapin nila na sinubmit ninyo sa Registry of Deeds
Particularly, yung kopya ng Deed of Extrajudicial Settlement. At yung pinaka-importante na ma-present is yung kopya ng bagong titulo na sa pangalan na ng new owner para may pagbabasihan sila. At hanggang dito na lang po ang ating discussion. Sana po ay may natutunan kayo. Maraming salamat po sa pakikinig at kung maaari din po ay mag-subscribe kayo sa aming channel. Para sa mga ibang katanungan or clarification, mag-comment lamang sa comment section at sisikapin namin sagutin ang bawat tanong. Hanggang sa muli!